Yaya, where's Audrey? Napapitlag sa Audrey na marinig niya ang dumadugong-dong na tinig ng kanyang asawang si Gino sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Katauhan lamang siya nang muli niyang marinig ang galit ng boses nito. She knew that tone very well, or should she say, she knew him very well. Tell her to bring my coffee into the library in 5 minutes. Agad din binitawan ng hawak na sandok. Nakita niya ang takot sa mukha ni Yaya Esther. Alam niya para sa kanya ang takot na nararamdaman nito. Yaya, don't worry. I'll be fine. Then, she smiled at her. Kinuha sa kanya ng isa pang katulong ang sandok na hawak niya. She quickly prepared his coffee and then she went upstairs. Mabuti na mas maaga sa 5 minutes niya dalhin ang kape ni Gino. She knew what her husband was capable of doing. Bahagya siyang napahinto sa mabilis sa pag-akyat nang mapatapat siya sa malaking wedding picture nila mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdanan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 3 taon na pala ang nakakalipas mula nang walang pagtutuloy siyang sumang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang niya na ipakasal siya kay Gino, then famous Gino Vasquez, the most sought-after bachelor in the whole province of Zambales. Kabilang ito sa famous Vasquez clan na inaasam ni Numa na makabunggo ang siko o makilala man lang. And women of all ages strolled over the youngest heir, Gino. These women were not just after his money. Most of them were after his good looks and oozing sex appeal. And of course, she was not an exception. Pero may isang bagay siyang pinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahanga dito. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. She fell in love with him the first time she laid eyes on him 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na iyon, wala na sa ibang hinangad pa kundi ang mapansin nito. Well, she got her wish. She was now Mrs. Gino Vasquez. Yes, he was hers, legally, literally, and figuratively. Dagli niya ang pinigil ang pagdaloy ng mga alaala. Masyado na rin siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy, ay lumagpas siya ng 5 minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Gino's profile from the doorway. He wore nothing else except his boxers. Ilang ulit na ba niyang nakita sa ganoong ayos ito? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you. His eyes were burning with contempt and anger as he looked at her. I'm sorry, Gino. She couldn't find the right words. She couldn't even move her feet. He was so achingly beautiful, and she lost her mind just by looking at him. Kumuha ito ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed a cup of coffee on top of it. Pagkalapag sa kape, eksakto, pumihit ito paharap sa kanya. Agad na nag-iwas siya ng tingin. Ganon din ang ginawa nito. Kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nila ang isa't isa. Napatitig siya dito at nakita niya ang galit sa mga mata nito. What are you up to? Galit na tanong nito. He grabbed her shoulders and shook her angrily. Gino, nasasaktan ako, she said fearfully. Well, that's good. Malupit ang mga mata nitong diretsyong nakatingin sa mga mata niya. He even grabbed her arms tighter, sa paraan tila ba gusto siyang durugin ito. Gino, napapaigik na siya sa sakit. Hindi na rin siya makatingin sa mga mata nito. More than the way he grabbed her, the look on his eyes were enough to kill her. Please, Gino, please. Hindi na siya magtataka if she would end up handicapped after this encounter. Damn! He pushed her away. Patahayang bumagsak siya sa sahig. Una ang balakang. She stood still for a while. Her fall was so painful, just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan na nga ang isang iyon. Subalit hindi na niya iniinda pagbagsak na iyon.
ay pisikal na sakit lamang. Unlike her other fall from him, dahil hindi ang katawan niya bumabagsak at nahuhulog, kundi ang puso niya mismo. She looked at him. Hindi nabawasan ng kahit kaunti ang apoy sa mga mata nito. Sa pakiwari niya ay lalong dagdagan iyon. Pero may iba pang emosyon na sumalit sa mga mata nito, maliban sa galit. Something like remorse. Pero imposible iyon. He couldn't feel everything but remorse. Maybe she just imagined it. Tandaan mo ito, Audrey Sandoval. The next time na suwayin mo ulit ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Then he forced her to stand up. Now, go! Bago ko pa makalimutang babae ka. Kagad siyang tumakbo palabas ng pinto nang hindi tumitingin dito. She ran into her own room. Pagkapasok niya roon, ay agad niyang inilak ang pinto at tumapa sa ibabaw ng kama. She buried her face against the pillow. Doon niya pinakawala ng kanina pa pinipigil ang mga luha. Impit na impit lamang ang ginagawa ng pag-iyak dahil ayaw na makakuha ng atensyon ni Numan. She had the intention of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya iyon, kaya dapat lang na pangatawanan niya. She wanted this more than anything else in this world. She wanted Gino. No, she loved him more than anything else in this whole damn world. But their marriage was a lie. From the very start, isa lamang itong peraso ng papel para kay Gino, pero sa kanya ay hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed so impossible at first became possible. Una niya nakita si Gino sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng San Agustin sa iba. His father was a very famous businessman in Zambales. Sa bawat bayan ay may pag-aari itong hacienda o hindi kaya ay mga mansyon at beach resorts. She saw him in the middle of the crowd. Hindi niya alam kung bakit. Sa dinami-dami ng tao ng gabing iyon, ay ito lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon. But then again, she couldn't help it, lalo pa, at hindi lamang siya nagsusuwon dito. She could see that the most of the females had their eyes set on him. But, all through the night, he acted as if he wasn't aware of it. At talaga lamang siguro, hindi ito aware. His nonchalant manner made him look even more attractive. She would never forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. And one morning, she just woke up and realized she had already fallen in love with him. Simula noon, ay umaatid na siya sa lahat ng pagtitipon sa buong bayan dahil sigurado siyang naroon din ito. For years, she stalked him and dreamed about him. 5 years to be exact. Pero ni minsan, ay hindi man lang sila nagkakilala ng personal. All of her hopes died when she heard the news about him and his rumored girlfriend, Christine Guevara, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito kasama si Christine. She was introduced to them by his parents. Noon lamang niya nalaman na kaibigan pala ng kanyang mga magulang ang mag-asawang Vasquez. Nice to meet you, Señorita Audrey, Gino said, as he raised her hand and kissed it. Naisa lang niya sa watahin sa pagtawag nito sa kanya ng Señorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganoon, kahit pa sa kanilang mga katulong. Pero hindi na naituloy ang anumang balak dahil naramdaman niyang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi nito, papunta sa kamay niya, paakyat sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Bigla niyang nahila ang kanyang kamay. She saw his girlfriend brows rise in annoyance. He, on the other hand, simply shrugged his shoulders. Hinila na siya palayo ng mama ni Chino. Something about the meeting felt very awkward. Parang hindi gaanong pinapansin ng mga magulang ni Gino ang nobya nito. Limungon siya at nakita ang sweetness ng dalawa na para ba walang ibang tao sa paligid. Her chest tightened in pain. Mukhang wala na siyang chance na mapansin ito. His love to his girlfriend was very obvious
Since then, she tried her best to forget him, but to no avail. Hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili na mahalin ito sa malayo dahil hindi rin naman niya alam kung paano patitigilin ang puso't isip niya sa pagmamahal dito. She didn't believe there was only hope until one day, her parents and Gino's parents talked to her about their plans. At first, she thought it was ridiculous. Subalit alam niya sa kanyang puso na gusto niya iyon. Malino na malino pa sa alaala niya ang lahat pagkatapos ng kanilang kasal. Gino's raging anger, his promise. "You may now kiss the bride," said the priest. She saw fire in Gino's eyes. She couldn't help but shiver at the intensity of his stare. "I promise," bulong nito sa kanyang tenga, "that I will do everything within my power to make your life miserable. Your life with me will be a living hell. Mine already is. Hindi ako makapapayag na ako lamang mahirapan." Then he sealed his promise with a punishing kiss. Kumarap-karap siya sa bahaging iyon ng alaala. She wiped her cheeks with the back of her hand, but the tears continued to stream down her face. Mahihinang katok sa pinto ang gumising kay Audrey. She opened her eyes and turned to look at the alarm clock. It was already 8 o'clock in the morning. Agad siyang bumalikwas ng bangon. How could she be so stupid? Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang gano'ng oras. Dali-dali niyang binuksan ng pinto na marinig ang tinig ni Yaya Esther. Pumasok ito dala ang tray na umuusok ng mga pagkain. "Yaya, hindi niyo na po dapat tinala yan dito." Hindi na yan naitago sa tinig. Ang labis sa pag-alaala. Umalis na si Gino. Wala ka nang dapat alalahanin. Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa, ay tinignan siya nito ng mataman. Naiilong na tumikim siya. "Yaya, may sasabihin po ba kayo?" Umupo ito sa gilid ng kama. "Ayoko makialam dito dahil alam ko namang sa pagitan lamang ninyo ito mag-asawa." Bumuntong hininga ito na tila ba ayaw nang dagdagan pa ang sinabi. "Yaya, gusto ko magalit kay Gino sa uri ng pagtrato niya sa iyo. Kundi nga lamang kilala ko na siya wala pa pagkabata." Tinitigan siya nito ng mataman. "At kahit anong pang sirkumtansya ng pagpapakasalin niyo, mag-asawa pa rin kayo. Sa tunay totoong kahulugan niyon. Gusto ko rin malaman mo na humahanga ako sa wagas na pagmamahal na nararamdaman mo para kay Gino." Gulat na napatitig siya rito. Hindi niya alam kung ano sasabihin niya kay Yaya Esther. Parang marami itong nalalaman. Napangiti ito sa kanya. "Nakikita ko sa mga mata mo, tuwing tititigan mo siya, ang pagmamahal, imbis na takot. Hindi yun nagbago sa loob ng 3 taon na inyong pagsasama. Bagkus, mas lumalim pa marahil." Unti-unting napawi ang ngiti nito na tila ba may naisip ito nakakalungkot na bagay. "Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Gino na baliwalaig ka. Hindi ko rin alam kung paano siya nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki ng kanyang ipinagbago." Yumuko siya upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Ngunit ito ang tinitiyak ko sa iyo, iha." Nagangat siya ng tingin dito. "Mamahalin ka rin niya balang araw. Tanga lamang lalaking hindi makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas. At hindi tanga si Gino." Matagal na nakalabas si Yaya Esther, ay nakatulala pa rin siya. Tama ito sa pagsasabi, mahal niya si Gino. Mabuti pa ito at nakikita sa mga mata niya ang pag-ibig niya para sa lalaki. Pero si Gino ay hindi malang nakikita ni katiting na pagtingin niya rito. Duda rin siya kung nakikita ba talaga siya nito. But she still loved him. Pero ang umaasang mamahalin din siya nito, isa yung panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Isang babae lamang ang minahal ni Gino at minamahal pa rin nito ang babaeng iyon hanggang ngayon. Hindi siya iyon at kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lang ay madapa si Audrey habang nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Gino's car outside.
Sinalubong niya ito sa pintuan. Kaagad itong ibinigay sa kanya ang coat at ang attache case ito, kapagkuhan, ay nilagpasan siya nito. Nagkukumahog naman na sumunod siya rito. I want my coffee in 5 minutes and I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtiyagang kumain ng mga luto mo. Dire-diretso ito sa pag-akyat sa hagdanan. Inabot ng isang kasambahay ang mga gamit ng kanyang asawa. Siya nagpapasalamat ang ngiti naman ang sinukli niya rito. Mabilis ang timpla siya ng kape at dinala ayon sa library. Mula nang sila ay ikasal ay mabibilang sa mga daliri ang pagkakataon na natulog ito sa kanilang silid. Ang library ang tanging lugar kung saan ito madalas sa mamalagi kapag nasa bahay ito. Naroon na mahalagang gamit ito. Ang master's bedroom ay hindi talaga matatawag na master's bedroom. Why? She was the only one who slept there. Kumatok siya sa pinto na makarating sa library. Hindi ito sumagot, kaya lakas loob na binuksan niya ang pinto. Nakita niya nakasubsob si Gino sa mesa. Natutulog marahil ito. Dahan-dahan siyang pumasok at nilapag sa coffee table. Ang dala niyang kape. Kapag kuha na nalipitan niya ito. Sobrang pagod marahil nito sa trabaho. Napakaamo na mukha nito habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gusto na yung haplusin ang mukha nito, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Lumako ang kanyang tingin sa picture frame sa ibabaw ng table nito. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Gino iyon, kasama si Christine, ang dating girlfriend nito. Of course, Christine was still the one for him. Salimpusa lang talaga siya. Kapwa nakangiti ang mga ito sa larawan. Buhay na buhay ang ngiti ni Gino. That was Gino, 3 years ago. Full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot niya ang larawan at pinagbas ng maigi iyon. Gusto niyang palag na sa isip niya ang ngiti nito. There was nothing in this world that she desired more than to see him smile. His happiness was only her prayer. He was everything to her. What do you think you're doing? Sa kanyang gulat, ay nabitawan niya ang hawak ng frame. Dahilan upang mabasag iyon. Sa labis siyang takot, ay nagmamadaling dinampot niya ang mga bubog. Sanhi naman upang siya masukatan. Gino pushed her away. Don't touch it. How dare you to do this? You're sick, Audrey. You're very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya. Pero hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang kamay. Mas naramdaman niya ang kirot sa kanyang dibdib. Muli siyang lumapit upang tulungan ito. Gino, get out here. Tinabig siya nito with more force this time. Sa kanyang pagtayo, ay hindi niya napansin ang mesa. Nauntog siya roon. Gino looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said get out. Huwag mo akong piliting kalad ka rin ka palabas dito. Audrey. She almost crawled her way out of the library. She felt drowsy. Makurot din ang ulo niyang nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Aya Esther sa puno ng hagdan. Sus Mariosep, Audrey. Ano nangyari sa ulo mo? Sinapon niya ang bahagi ng kanyang ulo na kumikirot. She saw blood in her hands. Then, everything went black. Na magmulat siya ng mga mata, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Aya Esther. Bahagya pa siyang nahihilo. Nonetheless, she felt alright. The memories of what happened last night flooded her mind the picture. Gino's anger, the blood in her hands. Kinapa niya ang kanyang ulo. May bandage iyon. Kumusta na pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Aya Esther. Punong-puno na pag-alaala ang mukha nito. Gumitin siya rito bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with a sudden sadness. Sigurado ka ba? Balit lang naman ang sugat mo. Pero, hindi natin dapat baliwalain. Gumitin siya ulit rito. Bumangon siya at tinignan sa salamin ng parte ng ulo niya may bandage. Balit lang talaga iyon at bahagya na lamang makirot. Pero, kaya naman niyang intahin. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko.
Nilapitan niya ito at inakbayan. Si Gino po? Umalis na kanina pa. Siya ang tumawag ng doktor kagabi kasi ang gumamot sa'yo. Ano ba talaga nangyari? Aksidente po, Yaya. Natuwa siya sa nalaman. Kahit paano pala, ay hindi siya pinabayaan ni Chino. The thought brought her new strength. Nagdududang tinitigan siya nito. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kagagawa niya ni Chino? Umiling siya. Hindi po, Yaya. Aksidente po talaga ang nangyari. Hindi po si Gino ang may kasalanan. Aksidente lang po talaga. Halatang ni Parnito kumbansido, pero tumango na lamang. Bababa ka ba o gusto mo dalahan na lamang kita ng pagkain dito? Tanong nito kapag kuwan. Wag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Ano ya dito? Pagkalabas niya Esther, ay malis siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inalis ang bandage. Maliit lamang ang sugat gaya ng sabi ni Yaya. She touched the wound. Sa kanyang tansya ilang araw lamang at gagaling na iyon. Maliit lamang ang sugat na iyon. Kumpara sa sugat ng kanyang puso. Iyon ang unang beses na nagkasugat siya. Sa loob ng mahigit 3 taong pagsasama nila ni Chino. Marami na siyang naranasang sakit. Sa loob ng 3 taong iyon. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because, despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, hindi siya nito mahal, and everything was not likely to change. But, it was all right. Mahal naman niya ito. Her love was enough for both of them. Enough for her to live happily with him forever.